4 na bus ata, sobrang dami. Parang mali ata yung desisyon ko na mag-commute. So inabot na tayo guys ng ulan ngayon. Hindi ko na alam anong gagawin. Dito guys, meron tayong saging, merong beans, may mga gulay, may fries, may cucumber, meron tayong salad, meron tayong rice, meron tayong chorizo, longganisa, meron tayong beef, chicken, meron tayong chicken soup. Wow! Hola! Hola! Oh, recap muna tayo be. Mula sa Mexico, lumipad tayo pababa dito be sa Central America, dito sa Guatemala. Lumapag tayo be sa city ng Ciudad de Guatemala, saka tayo pumunta be sa colonial town ng Antigua. Nagpunta tayo be sa volcano, nagluto ng pizza, at ngayon naman be, eto naman ang isa sa destinasyon na pinupuntahan ng mga turista dito, ang Lake Atitlan. Hi there, it's me Francis Candiain. Welcome back to my channel. So for today's video be, it's my time para iwanan na ang Antigua at mag-move on na sa panibagong location. So for today's video be, tara samahan niyo ako at magko-commute tayo papunta sa Atitlan. Okay, dito na ako dadaan dahil hindi ako kasya doon sa sidewalk dahil sa laki ng gamit ko. Medyo kalat-kalat yung gamit ko ngayon. Kaya ito merong eco bag. Sana hindi naman siya masira. So nagtanong lang ako kung saan yung bus terminal papunta doon. And then, the rest will be an adventure. Spontaneous lang to, be. Spontaneous lang talaga to. So, let's see where will the road will bring us. So, ipagtatanong natin guys, nandito yung autobus papuntang Atitlan. Okay. Compañero, ¿dónde estás al autobus Atitlan? Matitlan, Panajachel. Panache. Son dos buses. Dos buses. Primero Panache. Chimaltenango y de Chimaltenango, Panajachel. Dos buses. ¿Cómo? Chimaltenango. Chimalderango. And then, Panache. De Chimaltenango, bus para Panajachel. Woo! Chilmandarango. So, woo! Hola. Okay. Chilmandarango. So adventure to guys. From here, Chilmandarango, Panache. Huwag niyong kalimutan. Baka makalimutan natin mamaya. Pag ito guys, kailangan alert. So, kasi yung cellphone ko. Okay. So, ngayon ko lang na-research guys. From here, sakay tayo ng bus sa putang Chimal. Chimal yung tawag ng mga lokal, pero is Chimaltenango. Tapos from there, sakay ulit tayo ng another bus. Or isa pang bus. Hindi ko sure kung magiging dalawa lang or tatlo. Tingnan natin kung anong available bus pagaba natin. Pero this is just crazy adventure na ako lang yung foreigner dito. Tapos ako pa yung hindi Spanish speaker. And for sure, madalang sa kanila yung English speaker. So, this is gonna be something. We're up for adventure. Here we go. Life is a winding road.
no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. So dito tayo ngayon guys sa second bus natin. And dito guys, gusto rin yung mga sumasakay sa bus doon sa Pilipinas na nangihingi ng donasyon. So nagbayad na ako guys na pamasahe sa panibagong bus nito. So mga 3 bus nung sasakay natin, nasa pangalawa pa lang ako. Or 4 ba? 4 na bus ata, sobrang dami. Parang mali ata yung desisyon ko na mag-commute. Dahil pala, nag-commute ako papuntang Antigua, tapos napunta dito, i-shinatal ko na lang, hindi naman nagkakalayo yung pamasahe. Pero somehow guys, para sa akin, napaka-therapeutic nung ganitong nagbabiyahe talaga ako. Yung fear of the unknown, yung kailangan ko maging alert. Parang natitrain talaga ako na parang, Francis, wake up. You have to be present. So, ayun guys, ngayon tumaba na tayo sa Los Encuentros. And from here, sasakay na naman tayo ng another bus pa ulit. To Solalo or to Panatchel. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hip. So Lola, La primera. so dito na tayo guys sa next bus. Paso Lola. And dito kayo later. Wait, bayad muna ako dito. So inabot na tayo guys ng ulan ngayon. Hindi ko na alam anong gagawin natin. Nag-race ang atas ko, so naka-sleepers na lang pagbaba ko. Then maybe pagbaba ko nito, isang sakay na lang, pupunta dun sa tutuloyan ko. Kayo na tayong binakalsada ngayong araw. Puro sakay ako. Ang dami kong sinasya. Naubos yung energy ko today sa biyahe.
Hindi ko na mabilang guys, nakailang bus ako. So ito na siguro yung last bus ko bago wala mga place na papuntahan ko, in fairness. Kung pakita nyo guys, dumaan yung police. Kasi sabi pala dito guys, yung tubig din na bumabagsak. Kasi nasa gilid kami ng pangin. So may mga tubig dito, may tubig doon. Ay, may nahulog na ata. Ayan. May kidlat pa guys. Perfect naman ang pagdating ko dito. So, tignan nyo guys yung daan, di ba? So, unti na lang, 5 minutes na lang malapit naman na ako. Pero yung kalsada lang talaga dito sa area na to, medyo delikado kasi parang prone siya sa erosion. Ito, tinan nyo yung lugar niya, parang nag-landslide. Oh my God. Nakatakot niya yung mga falls kanina, sobrang lakas ng tubig kasi. Yes, I'm a proud traveler, be. I made it. Andito na ako sa tutuluyan ko. Wow. Actually, itong vlog na to, itong journey na to, tinitest ko na talaga kung gaano ako kagaling pa rin as a solo traveler na bumiyahe gamit yung local transportation sa ibang bansa ng mag-isa. Ang dami nilang aso. Hola. Ouch. Ay, finally, be. So, ngayon guys, dito na ako sa tutuluyan ko today and tomorrow and then the next day. So, pinili ko tong hostel na to. It actually, hindi ko siya dapat pupuntahan kasi medyo mahal to. Like, sa standard ko, be, mahirap lang naman kasi ako. So, mga nasa almost 1.3, gano'n yung presyo, 1.3 pesos to 1.5, parang gano'n. So, medyo mahal na to. Pero okay na lang to. Kasi yung isa mas malayo. At saka dito ako nagstay sa brand na to, Selena, nung una akong dumating sa Bogota. So ngayon, hinihintay lang nila pumasok sa system yung pangalan ko dahil nag-book ako like 10 minutes ago habang naglalakad, habang nasa bus papunta dito dahil pawala-wala yung signal. So, luckily, naging maayos yung biyahe natin. Nakarating tayo dito ng safe. I'm so proud of myself kasi grabe, alam mo ba yung bawat step ng biyahe ko, umaatras ako. Super. Mula doon ba sa pagtanong ko ba sa reception sa hostel doon sa Antigua kung paano pumunta doon sa bus terminal. Kasi hindi ko alam saan yung bus terminal. Hirapan din ako maghanap. So, siya pina-search ko. Tapos, naglakad ako papunta doon. Nagtanong ako sa konduktor. Sabi niya, adyan daw sasakay. Wala daw direct na bus. So, sabi niya, sakay ka neto. So, ako yung parang, sakay ako. Pagkasakay ko, teka, baba kaya ako para mas madali na lang, di na ako mahirapan. Pero part of me, yung nagsasabi na parang, hindi, Francis, parang kailangan mo patunayan sa sarili mo na kaya mo. Naniniwala ako, kaya mo eh. Diba? Parang, kung kaya ng iba, kaya mo din, Francis. Meron akong ganun mindset talaga. Hindi ko alam kung toxic siya, pero it works for me, it helps me. Nakarating ako dito, sometimes you just have to silence some part of your brain na nagsasabing hindi mo kaya or wag kasi takot siya. Sometimes you have to be louder and stronger to commit on what you want so you can achieve it. Welcome to my TED Talk, guys. Pero I'm just so happy and this is just an eye-opener for me and it empowers me na I can do it. Na no matter how hard it is, kaya natin yan. Isang hingang malalim. Sabi mo si Lord,
Lunukin mo lahat ng takot mo. Kaya natin to. Hi be, it's me Francis Gandia and welcome back to my channel. So for today's video be, andito tayo ngayon be sa Lake Atitlan. Pero hindi pa po ito yung lake. Asan ba po tayo ngayon ng aking hostel? Andito po tayo ngayon sa may bandang Lake Atitlan. Dito be, sa may Atitlan kasi hindi pa tayo yung lake. Hi be, it's me Francis Gandia and welcome back to my channel. So for today's video be, andito tayo ngayon be sa may Atitlan. Dito be sa Guatemala. At for today's video be, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe ka na din kung bago ka. At syempre huwag mo kalimutang i-follow ko sa lahat ng aking social media accounts at Francis Gandia para naman nakikita nyo yung adventure ko kung saan-saan dahil nagla-live ako dyan, nagpo-post ako ng stories, at nagtuturo din ako ng mga anong gusto nyo ipagawa sa akin tuwing nag-travel ako. So, today be, ito right now, andito ako sa hostel na tinutuloyan ko. Gusto ko tong area na to talaga dahil tingnan naman yung view ko. O, pak. Diba? O. Kung nakarang araw, pakiramdam nyo, nasa QC lang ako. Ngayon guys, nasa Siargao na ako. Char. So guys, samahan nyo sa adventure natin sa labas. Tara, tingnan natin ano makikita natin sa kanilang lugar. Kaya alam ako, ready ka na. Kunin mo rin yung pagkain mo para hindi ka magutom kung sakaling kakain tayo. Dahil ako gutom na, tanghali tapat na. Tara, let's go! So ayan be, dito tayo ngayon be sa may Panajachel. And hinito muna ako sa isang restaurant be para kumain ng lunch dahil medyo maaga pa sa kanila para mag-prepare talaga ng mga street food. Hindi talaga sila super aga dito eh. And ito be, medyo social sila. Binigyan muna nila ako dito ng soup. Ito siya. May pagkalasa siyang nor. Char. Para siyang ano, chicken soup. Masarap siya actually. Creamy chicken soup. Parang ganun siya. Pero siyang chicken. Purong cornstarch pala. Kaya ako minto sa restaurant to kasi nakita ko masarap yung mga pagkain nila, mga seafood. Pero hindi ko alam kung seafood yung order ko. Este es picante, es spicy. Tortillas. Gracias. Wow. Sobrang dami ng in-order ko guys. So meron tayo dito ang gahina. Ito yung parang chicken soup pala. Puro chicken pala yung in-order ko talaga guys. Wow, I'm so happy. Sabi nila money can't buy happiness. Well, I'm happy right now. Sorry. Okay. ¿Todo bien? Todo. Okay. Ito be, minus the ingay be, kung narinig niyo yung ingay dito na may construction sa kapitbahay namin, sobrang na-amaze ako sa presentation nila ng pagkain. Sobrang sarap. Dito guys, meron tayong saging, merong beans, may mga gulay, may fries, may cucumber, meron tayong salad, meron tayong rice, meron tayong chorizo, longganisa, meron tayong beef, chicken, meron tayong chicken soup. Wow, this is everything. Oh my God. Gano'n kaya kamahal to? Gano'n natin. Oo, sarap lang chicken plus ang tinola. Sarap. Wow. Okay, wow. Sobrang sarap. Dahil Pilipino tayo guys, kanin muna. Pero, ayan. Thank you Lord, amen. Real talk, hindi ko kasarap kanin talaga nila. Pero, pwede na. Lasa-wise, malasa. Quality ng rice. Masarap yung mga Japanese or Korean rice. Ito Pilipino made ng pagkain, ganyan. Yung way nila ng pagkain guys, ganito. Ang sarap. Wow. Sarap na ito ah.
Okay. Hirap pa natin. It's so good. Walang halong etchos. It's so good. Ang ganda ng pag-blend ng lasa ng meat doon sa taco niya. Ang sarap. Wow, ang sarap. Grabe. Ang sarap ng pagkakaprito ng manok dahil crispy siya. Crunchy. Ito yung sasabi na what a glow up. Nung nakarang video natin, di ba, kumain ako ng chicken, yung pepean, tapos frozen. Ito bes, sobrang perfect. Lagyan natin ng beetroot. Lagyan natin ng guacamole. Lagyan natin ng beans. Lagyan natin ng gulay. Ayan guys. Lagyan natin ating chicken. Ayan. Meron nga sila ditong sayote talaga. Ang sarap. Ang ganda ng balance ng flavor ng beef, ng chicken, ng rice, lahat. Hindi siya awkward. Ang sarap-sarap niya guys. In fairness, masarap din yung longganisa nila. Itong longganisa na to, parang longganisa lang din sa atin pagkakaluto, oh. Tama, oh. Makikita nyo, love na love nila ang lime, oh. Aray. Bawasan na natin ang mga element ng ating pagkain. Ang kanyang taco, oh. Nacho pala. Yung lahat ng element na guys, masarap, promise. Tingnan naman natin ito guys na gallina. Sarap. Pero itong special, super special talaga siya. Guys, wala nang judge, huwag nyo na ako i-judge. Sarap. Tingnan natin to guys na mga sahog sa kanilang parang tinola. Meron din silang parang sayote talaga siya guys. Sayote. Sayote nga. Wow. May sayote din pala sila guys, hindi natin alam. Ay, wow.
Na-pressure ako, be. Kasi gusto kong ubusin siya. Dahil mukhang mahal tong pagkain ko. Wow. Wow. This is amazing. Hindi natin kailangan magmadali, Francis. Kailangan natin ubusin to. Wow, ang ganda guys ng lake nila dito. So maraming mga gandang town ang nakapalibot dito be sa Lake Atitlal. Andiyan na yung San Juan, andiyan na yung Santa Rosa. Nakakatawa ka kasi Santa Rosa de Laguna, the Lagoon. So, lake. So, sabi ko, wow. Pero ang nakakaloka dyan be, walang way papunta sa mga lugar na yun, kundi ang ferry. Walang sasakyan. Unless maglalakad ka or mag-ferry. Paglakad ka, one day. Pag ferry, mga 1 hour din. Wow. So ito na guys, sasakay na tayo ng barko. Ay, ng bangka pala. Actually guys, okay ako dito ng bangka. Hindi ko pa alam kung magkano. At ang goal, kailangan makabalik din ako mamaya dahil limited lang yung ferry be. So maikot lang ako siguro doon mga 2 oras, ganyan. Tatlo. So mabalik din ako dito. Hopefully, hindi ako mabutan ng ulan. Kung mabutan ako ng ulan, alam na this. Basa tayo later. So ayan guys, palis tayo dito guys. Kumamino na yung aking bangka. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Oh, wow. Ang ganda, be. Oh my God, be, I made it! Grabe, dito na ako, be, sa may Casa del Mundo, sa may El Jaibalito. Sobrang ganda nito, be. Sabi nga nila, this is like
Lake Como of Central America. Or Lake Como pa ng buong Latin America. Wow. Especially this hotel, bes, sobrang ganda niya. Wow. I'm so happy. Nagbabaka sakali lang ako. Now, ang problema ko, paano ako babalik? So, mamaya pag bumalik siya dito, uuwi na ako. Medyo mahal dito eh. Wow, wow. Wow. Guys, kung hindi kayo dito nakastay, kailangan bumili kayo dito ng drink or purchase kayo ng day pass na parang 50 quetzales. Wow. Ang ganda, be. Hindi ko na kung na-appreciate nyo ako dyan kung nakikita nyo ako, pero sobrang ganda lang na itong lugar na to, guys. Ang nakaka-proud lang dito, be, so pagpunta ko dito, pumunta ako dito nang walang tour, wala akong tinanungan, as in, sarili ko lang talaga. Nakita ko lang sa TikTok na maganda tong resort na to. So, nagtanong ako sa ferry kung merong ferry pupunta dito. Sabi nila meron every 7 minutes. So, hindi ko sila naintindihan, pero sige, nagtiwala na lang ako at sumakay. Sabi ko, hopefully, sige, makarating ako doon. Kung hindi, as long as dala ko yung mga gamit, kung mahalaga sa akin, makasurvive naman ako. So, here we are. We're enjoying this beautiful, beautiful view, beautiful nature. Wow. Of all the things na ginawa ko dito sa Guatemala, this is the best part, I think. Di ko alam kung sinabi ko rin na maraming beses, pero I don't know, lahat na ginawa ko ngayon dito sa Guatemala, na-enjoy ko. Lahat memorable. Parang, this is one of the best country na pinuntahan ko na ang ganda ng experiences ko. Wow. So amazing. Oh. Cheers. Wow, what a life. Thank you, Lord. It's just so amazing na andito ako sa magandang bansa. Napakaganda ng lugar. Umiinom ako ng kape. Thank you, Lord. Ngayon ko to actually na-realize kung bakit walang ibang daan maliban dito sa ferry. Diba? Kasi nga puro bundok ba yung nakapalibot. Puro bundok, tama. Mga, di ba lang, vulkan yan. Nakapalibot dito. Sobrang ganda. May vulkan din ditong malapit eh. Hindi ko lang alam saan. Meron din ditong tour ng vulkan. So, kung pupunta kayo dito, instead of Antigua, meron din dito. Pero, worth it din puntahan din yung Antigua. Nakita niyo naman yung ganda ng lugar eh. Diba? So, I think ito yung sinasabi nila. Ang best na pinupuntahan dito sa Guatemala ng mga turista is yung Antigua at itong Lake Atitlan. Yung Tikal, hindi ko sure. Hindi ko wala naman akong research talaga, be. Pero I'm just proud to myself na I feel like I'm really a seasoned traveler. Really. Yung hindi ko na kailangan magplano na napakatagal. Yung parang on the way, punta ako doon, saka ako magpaplano. Wow! Sometimes the best things in life are unplanned. The best things in life happen when you decide to make it happen. I'm so happy. I'm so thankful sa... Alam mo, sobrang hirap pumunta dito. Pero it was all worth it. It was all worth it. Yung kaba ko, yung pagdadalawang isip ko, lahat. Tip lang dito guys, pag aakyat kayo, make sure meron kayong energy dahil nakapagod yung aakyat mula din sa baba. Tapos mapapansin nyo na alaga talaga nila itong hotel nila. Kasi yung mga hagdan nila dito, lumang-luma yung mga hagdan na naalagaan talaga. Kaya naman, make sure pag napabisita kayo dito, itag nyo ako guys. Kasi I'll be happy to know kung nakarating din kayo dito. Grabe. Looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the
Guys, sa sobrang ganda na itong lugar, promise, sulit talaga siya. Kung pupunta kayo dito for a day trip from Panajachel, sobrang sulit talaga siya. Pag napunta talaga kayo dito sa Guatemala, make sure isama nyo to sa itinerary ninyo. Hinihingal ako sa paglalakad namin sa hagdan. Whew! Honestly, be, para sa akin, hindi na-justify ng video na ito yung ganda na itong lugar. Tapos isipin mo pa na hindi siya touristic. Grabe. Ilan lang kami ditong turista. Grabe. Wow. Panachel? Panachel. So ayan guys, babalik na ako sa Panachel. Bye bye Casa del Mundo. Oh. Wala, hindi ako marunong lumangoy. I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. I'm trying to breathe, but So ngayon guys, nagbalik na ako dito sa inaesyan ko. And syempre, kailangan mag-enjoy din muna tayo. So, andito ako guys para magbilad sa araw kahit wala ng araw. Yay! Shout out to my work and life balance. Dapat ganyan. Dapat hindi lang basta puro work. Kailangan may leisure din. So, this is privilege. Thank you guys. Thank you for the privilege. Thank you, Lord. even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, Nandito tayo ngayon guys sa kanilang local market. And ngayon naglalakad ako guys para maghanap ng kakainan dahil tayo ngayon ay nagugutom na. Siyempre pag nagugutom na, it's time para magluwag. Yes, diba? Ewan ko na paka-festive na dito eh. Merong, pagdadaan ako merong party. Ayun guys, so naglalakad tayo sa kanilang local market at naghanap tayo ng kakainan. And ayan guys, kung nakita nyo dito guys, meron din sila dito ng tuk-tuk. Tawag din nila sa mga tricycle nila dito is tuk-tuk. Ayan, tuk-tuk. So ako ngayon guys is nag-ikot-ikot dito para makahanap ng masarap na kainan. Pag merong may kumakain, sabi siguro masarap. Pero mag-ikot-ikot na lang muna tayo. Tapos pag hindi na talaga kaya na bulate ko, tara, kumain na tayo. Dami mga... This one? See? Sorry? Bebida. Kape con leche. Muy bien. Pango tortilla. So ayan, Ben, naupo muna ako dito sa isang restaurant para kumain ng kanilang traditional breakfast. So meron ako dito munang kape with milk, di ba? Ang cute ng presentation. Lagyan na natin ng okay.
Yung kape nila dito parang lasang bigas. Tsaka yung gatas parang dito na yung nagatas. So ito na guys yung ating almusal dito. Meron tayo dito, ayan. And instead of taco, hiningi ko na lang is tinapay. Ayan. So tara, kain tayo muna dito. Oh. Alam niyo magkano breakfast na to sa atin. Ito ay 280. 280 pesos. So, ganito yung itlog nila, oh. Merong nakahalong, parang ham ata. Okay, masarap naman yung kanilang omelette. Ito. Ang asim naman, ang unghang. Sobrang anghang, grabe, ano yan? Okay naman. Ito na ba ito nasa ibabaw? Hindi ko alam. Ito sobrang anghang. Ito, tingnan natin. Salsa. So okay siya. Hindi siya manghang. So pinag-chismisan nila ako ito guys kung sino daw ba ako. Okay, go na lang. Ako na lang kapalit ng West Philippines eh. Alam mo, kahit maanghang to, masarap siya. Dapat pala tinako ko na lang, mas masarap sa taco, feeling ko. Ang laki naman ang binigay sa akin watermelon. Nahiya pa sila. Ang serving niya para pang baby. Kasi wala pang kinakain yung pamangit kong watermelon kasi dyan eh. At dahil malapit nga tayo sa ilog, ay hindi pala ilog, lawa. At dahil take two, at dahil mali na naman sabihin natin. At dahil malapit tayo sa lake, mamaya kakain tayo ng seafood na. Dahil kahapon hindi ako nag-seafood. Ngayon tayo mag-seafood, ha? So after ko guys mag-ikot-ikot dun sa may palengke sa Market of Santander or Calle Santander, pumili ako ng damit dun be actually. Pumili ako ng dalawang, ito nga problema, di ba wala na nga akong space. Pumili pa ako. Pero kasi naisip ko, magagamit ko to. Una, Cancun pupuntahan ko after dito. So, yung Cancun, para may party doon. Pero ingat tayo sa party. Pero pabalik ako LA, paparty ako sa LA. So, kailangan ko rin ito. So, bumili ako ng dalawang damit. Siguro sa pera natin, nasa 1,000 tong dalawa. Isang ganito. Ayan. Pero maganda naman yung quality ng tela. At saka isang, syempre, alien. Kasi sabi ko, parang kahawig ko siya. Although, contoured lang yung pisngi niya. Pero, same kami ng outfit. Ayan. Tapos, alam mo yun, nakipagkwento pa ako sa mga lokal doon na parang medyo kabado 20 ako. Kasi sabi nila, nakita nila, alam mo yung ito yung pick up nila. Sabi, are you from LA? Ganun sila. Sabi ko,
Sabi ko, hindi, bumisita lang ako doon. Tapos sabi niya, taga-Amerika daw sila. Ay, taga-Amerika din daw siya before. Ganyan. Fairness, magaling sila mag-English. Hindi nga ako naka-open ng camera dahil pabalik na ako dito. Tapos, sabi nila, how do you feel about our country? Sabi ko, I like it kasi I feel safe. Ganyan. Sabi nila, nako, kahit safe na dito, sabi nila, kahit safe dito, possible pa na may mangyari, like, welcome to Latin America, sabi nila. Sabi nila sa akin, kahit mataas ang araw sa ibang Latin America, pwede ka nilang kidnapin, pwede ka daw nilang nakawan, pwede ka nilang tasakan. Sabi ko, parang, oh yeah, you're making me feel uncomfortable sa isip ko. Tapos daw may kumausap sa kanila, sabi ko na, okay, bye-bye. Hasta proxima, sabi ko na lang ganun. So medyo nakakaba, pero well, sabi ko I'm happy here, nag-enjoy ako. And sabi talaga nila na I should go and visit Tikal. So kung magkakaroon tayo ng next season dito sa Guatemala, I'll probably go and see it. And kung kayo, nakapunta na kayo doon, let me know, comment down below. Ngayon, hinihintay ko na lang guys yung shuttle ko paalis mamaya. Although kakain pa ako ng lunch. So, watch out. Hindi natin saan ako mag-lunch mamaya. So after ng paghihintay, eto na guys, finally dumating na yung ating pagkain dito. Meron tayong La Plancha Especial. So, special siya. Seafood Especial, ibig sabihin. So meron tayong fries, meron tayong tilapia, meron tayong itong hipon, meron tayo ditong hipon din ata. Oo. Tapos may mga gulay. And actually dito rin ako kumain kahapon. Ngayon ulit dito ako kumain. Pero ngayon, isang pagkain nila yung kakainin ko. And ito be, nagkakahalaga to ng 1,100 Philippine pesos. So, I know it's pricey, pero sabi ko, okay, Francis, deserve mo to. Self-love. God will provide. Tiwala lang. So ngayon, tara tikman na natin ito ating pagkain. So guys, I'm so happy. Tara, kain tayo guys. At nakakatuwa guys dito, hindi mawawala talaga yung kanilang patako. Kasi, ayan, patako. Then, at the end of the day, kailangan meron pa rin tako. At meron din ako dito guys, piña colada. Ilayo natin yung tissue. Ayan, para bongga. And nakakatuwa pa dito sa area na, nakakatuwa pa ba sa restaurant na to. Malapit lang tayo sa lake. As in, natatanaw ko dito yung lake, natatanaw ko yung vulkan. Hindi lang nakikita dyan sa video, pero syempre, kailangan doon tayo sa magandang angulo. Kakay tayo. Ito guys, yung kanilang hot sauce. Kailangan natin isosaw ng bongga dito sa hot sauce. Nakikita nyo naman sa hot sauce nila, oh. Merong habanero, may chili, may kamatis, merong bawang, may sibuyas. Sarap ng fairness. May kanin din sila onte. Fairness sa hipon, ilang perasong hipon din to, oh. At tilapia, guys. Ayan, oh, kain tayo, tilapia. Honestly, Pilipino pa rin talaga ako. Oh my God. Iba yung tipla ng tilapia nila dito. Para siyang natimplahan ng chimichurri. Ganun yung lasa niya. Sarap. Hindi siya yung lasang nilagyan lang ng asin. Meron siyang nilagay sila ibang spices. Hindi ko lang alam ano. Alam ko. Iba yung way talaga nila pagkain dito. Kasi magamit pa dapat sila ng taco. Pero dahil marami itong pagkain natin, baka mabusog agad ako pag kinain ko yung taco. Actually, mas nakakabusog yung mga dumadaan. In fairness.
Tikman natin yung kanilang sausawan. Hindi na sobrang anghang. Feeling ko na sanay na ako sa anghang nila. See. Ngayon chichika na nila ako, guys. Grabe, pati yung ulo ng hipon niya, sobrang crispy. Kailangan ko na. Wow. Ang sarap, be. So, ano yung tilapia nila? Kahit feeling ko galing sa lake, di ba? For sure, kasi lake na to eh. Hindi siya lasang gilik. Lasang gilik na. Kanina hindi lasang gilik dahil dun sa timpla niya. Ang bandang buntot, lasang gilik. Wow. Kita niyo ba ito? Wow. Crispy on the outside pero juice pa rin sa loob, ha? Ayan guys, oh. Yung hipon, nilagyan ko siya ng mga chilies ng sausawan. Habanero. Oo, be, wag kumasrak. May tilapia din sila dito. Kalaban ko nito mga langaw. I'm done, be. Magugas mo na ako ng kamay ko. I'm done, be. Yung na pagkain na to. I love it. Kaya naman kung nagustuhan nyo itong ating video, be, make sure i-like at i-share nyo ng mga videos ko, be. At i-follow nyo ako sa Instagram at Francis Calais. And be, comment down below naman, be, kung saang parte ng mundo kayo nanonood para malaman ko saan umaabot itong mga videos ko. Kaya naman kung nag-enjoy ka, be, this is me, Francis, saying, when you smile, don't say cheese. Say big cheese, Nuura na ulit tayo at magkakain na tayo sa susunod na video. Hanggang next time, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And also, don't forget to love yourself like someone you want to love because, be, you deserve that kind of love. Until next time, bye-bye!